O Kristong Haring marangal, kaligtasan namit buhay, pagpupuri't pagpupugay, sa'yo'y aming inialay, kahari ay tatanghal sa bawat tahanan at bayan, pagkat tanging sa'yo lamang kaligtasa'y matatagpuan. Today's solemnity of Christ the King is the last Sunday of the Church's liturgical calendar. This is fitting because Christ is the Alpha and the Omega, the beginning and the end of everything. He is the Lord of history. At the end of our journey, we will encounter Him to whom we will render an account of our life. Let us then celebrate this Eucharist by uniting ourselves with our priest and King who knows our weaknesses and mercifully intercedes for us before the Father's throne. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama.
us bow our heads and let us pray. Almighty, ever-living God, whose will is to restore all things in your beloved Son, the King of the universe, grant, we pray, that the whole creation set free from slavery may render your majesty service and ceaselessly proclaim your praise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the people of God is personified in one, like a Son of Man, and is glorified for its faithfulness. The vision is now applied to Christ, who calls himself the Son of Man, and receives eternal glory through his death and resurrection. A reading from the book of the prophet Daniel. As the visions during the night continued, I saw one like a Son of Man coming on the clouds of heaven. When he reached the Ancient One and was presented before him, the one like a Son of Man received dominion, glory, and kingship. All peoples, nations, and languages served him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is King. He is robed in majesty. The Lord is King. He is robed in majesty. The Lord is King, in splendor robed. Robed is the Lord, and girt about with strength. The Lord is King. He is robed in majesty. And he has made the world firm, not to be moved. Your throne stands firm from of old. From everlasting you are, O Lord. The Lord is King. He is robed in majesty. Your decrees are worthy of trust, indeed. Holiness befits your house, O Lord, for length of days. The Lord is King. He is robed in majesty. On the second reading, by virtue of his resurrection from the dead, Christ is declared King of kings. As King, he will come to restore all things to himself and will be made accountable to him. A reading from the book of Revelation. Jesus Christ is the faithful witness, the firstborn of the dead, and ruler of the kings of the earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, who has made us into a kingdom, priest for his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Behold, he is coming amid the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him. All the peoples of the earth will lament him. Yes, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who is, and who was, and who is to come, the Almighty. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom
of our father David that is to come. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Pilate said to Jesus, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this on your own, or have others told you about me?" Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests handed you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here." So Pilate said to him, "Then you are a king?" Jesus answered, "You say, I am a king. For this I was born, and for this I came to the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo para sa araw na ito sa kapistahan, dakilang kapistahan ni Kristo bilang hari ng sanlibutan, ang paglilitis sana ni Pilato kay Kristo. At sinabi kong sana kasi parang si Kristo dito ang lumilitis kay Pilato. Si Pilato lang naman ang Roman governor ng makapangyarihang hukbo ng mga Romanong sumakop sa maraming mga bansa, lalo na sa mga Hudyo. And so, they were the ones in control. Pero yun nga ba ang nangyayari sa Ebanghelyo? Siya nga ba ang kumokontrol dito kay Kristo? Besides, hindi nga ba't ang naglilitis ang siyang dapat na nagtatanong labang sa nililitis? Isa pa, walang po pwedeng magtanong sa isang gobernador na Romano, lalong-lalo na kung hindi rin naman Romano. Pero anong nangyayari dito? Tinatanong ni Kristo na isang Hudyo ang gobernador ng mga Romano. Sana po nakikita nyo yung contrast na pinakikita sa atin dito ni San Juan, kung papaanong gusto niyang ma-imagine natin yung eksena. On the one hand, si Kristong nililitis na po pwedeng nakagapos, napapaligiran ng mga Romano na armado, pero kalmado. At si Pilatong naglilitis na malaya, hindi nakagapos, napapaligiran ng mga bodyguards ng mga Romano, pero siya itong litong-lito. Parang ganito yung laging ebanghelyo sa Pasko. Ayon naman kay San Lucas, kung saan pinapakita rin niya sa ebanghelyo ang contrast. On the one hand, between kay Augustus Caesar na nagpapasensus, which was a kingly thing. Ginagawa niya yung function niya bilang hari. Na po pwede mong ma-imagine na sa kanyang kaharian, ang kasuotan, regalia yan, bonggacious yan, habang napapaligiran ng kaniyang mga tauhan. Pero on the other hand, sa kabilang banda naman, nasabihin sa Ebanghelyo na yon ay si Kristo nakasisilang sa sabsaban na nababalot ng lampin lang, pero biglang lumitaw ang hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Pag sinabing hukbo ng mga anghel sa kalangitan, iwasan yung isipin yan bilang mga maliliit na mga anghel na parang labubo, ha? Hindi ganyan yan. Military term. Hukbo ng mga anghel sa kalangitan.
Ibig sabihin, ready to rumble yung mga yan. Fearsome. Sapagkat ang sinasabi sa atin ni San Lucas at dito ngayon ni San Juan na kumpara kay Pilato, kumpara kay Cesar, kumpara sa lahat ng mga hukbo ng mga Romano at kumpara sa lahat ng paghahari o maghahari pa sa mundong ito mula noon hanggang ngayon. Walang kwenta ang lahat ng yan kumpara sa paghahari ng Panginoon. Sapagkat si Kristo lamang ang makapag-claim ng title na King of Kings and King of the Universe. Marami ng mga naghari noon, marami pa rin ang mga maghahari-harian ngayon at sa pagdating pa ng mga panahon. Pero ang lahat ng mga pangkahari na yan ay mauwi lang din sa wala. May nalalaman na ba kayong napakamakapangyarihang imperyo na hanggang ngayon ay narito? Wala na. Sapagkat ang mga paghaharing yan ay galing lamang dito sa lupa at hanggang dito lamang sa lupa. Hindi ganyan ang paghahari ni Kristo. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi sa atin na ang paghahari ni Kristo ay hindi galing sa mundong ito. Walang nagbigay ng paghahari kay Kristo. Walang sino mang tao. Kaya walang sino mang tao sa mundong ito ang makakakuha ng paghahari na yan mula kay Kristo. Walang sino man ang pupwedeng makapagsabi, hindi ka na hari. Tinatanggal na namin ang pagkahari mo. Kahit lahat ng tao sa buong mundo hindi recognize sa pagiging hari ni Kristo, ano ngayon? Mananatiling hari ang Panginoon. At sinasabi naman sa ating ikalawang pagbasa na ang paghahari ni Kristo ay hindi lamang para sa mundong ito. Siya ang Alpha at ang Omega. Siya ang simula at wakas ng lahat ng mga umiiral. Kahit ang paghahari ni Jesus ay walang kaparis at walang hanggan. At yan ang dapat nating panghawakan. Lalo na sa mga pagkakataong marami tayong mga problemang nararanasan. Natatandaan ko dati nung nakaraang eleksyon, ang daming na-frustrate. Bakit ganun ang naging result? Lala ko, patay na tayo dyan. Isa ako sa mga nahawa sa frustration ng mga taong ito. Pero, totoo, madali ako nakapag-move on. Bakit? Alam nyo, inisip ko agad, sino man ang manalo sa kahit anong eleksyon, mananatili sa kanyang trono, sa kanyang paghahari ang Panginoon. He is and will always be in control. At yung mga nangyayaring murahan ngayon, yung mga nangyayaring kasuhan ngayon, yung mga nangyayaring kampi-kampihan ngayon, ayun na yun. In control pa rin ang Panginoon. Gusto ng Panginoon ng unity, pero ayaw niya ng huwad na unity. Gusto ng Panginoon ng unity, pero ayaw ng Panginoon ng unity na makasarili. Itong nakaraang eleksyon naman sa Amerika, marami din ang nag-react ng negatibong. Bakit daw si Donald Trump ang nanalo? Marami pa raw itong kaso at may pagkasira ang ulo. Lako kapatid, isipin mo, napakaraming mga makapangyarihan na bansa ngayon sa buong mundo na napapanguluhan nang hindi mo malaman kung may sira ang ulo mga pangulo. Hindi totoo. Pero ito yung mga may missile. Ito yung mga may nuclear weapons. At ito yung hindi pa naniniwala sa Diyos. Isipin nga niyo yun. Ang mundo ay pinangungunahan ngayon ng mga makapangyarihang mga bansa na may mga pangulong parang may sira ang ulo. At hindi naniniwala kay Kristo. Making them even more dangerous. Kasi isang press lang ng button, wasak na ang mundong ito. Maggegera-gera na. Pulpos na tayo. Mas nakatatakot. Pero anong ikatatakot mo? Kung ang talagang hari sa buhay mo ay si Kristo. Mawawasak ang lahat ng paghahari, pero hindi ang paghahari ni Kristo. You see, kapag may mga taong malakas ang loob na gumawa ng kasalanan sa ating lipunan, usually, may backer na nakaupo yan. Pag sinabing nakaupo, nakapwesto, may kapangyarihan. Kapag may mga taong malakas ang loob na pumasok sa illegal, at kahit mahuli parang okay lang, ay sigurado ko sa iyo, may nakaupong backer yan na politiko, may nakapwesto, may nakaupo. Kapag merong mga miyembro ng samahan, hindi lang sa simbahan, kundi sa ating pamayanan, na nambubuli, napakayabang, irresponsable, maniwala ka, most probably, may backer na nakaupong chairman yan, leader, o kaya parish priest yan. May mga backer na nakaupo yan. Kapag sa pinagtatrabahuhan mo ay merong kang katrabaho na halos wala nang pinapasok o hindi na halos nagtatrabaho pero hindi na ay sigurado may backer na nakaupong team leader o manager yan. Sigurado yan.
Pero sinisigurado ko rin sa iyo na maraming mga pagkakataon at darating ang pagkakataon na may insecure din ang mga yan sapagkat alam nila hindi habang panahong nakaupo, nakapwesto ang backer nila. So the more na mas dapat tayong maging matapang, malakas ang loob, mataas ang kumpiyansa kung tayo pinag-aharian ni Kristo, kung tayo sumusunod sa Kaniyang kalooban, kung tayo nagpapakabuti naman, kung tayo nagdarasal, sumasampalataya naman, ano man ang ating mga maranasang, mga problema. Because Jesus, our King, is and will always be on the throne. Hindi mangyayari na aalis siya sa trono ng kanyang kapangyarihan bilang hari ng sanlibutan. Walang makapagpapaalis sa kanya diyan. Nothing can dethrone Him. Nothing on earth, nothing in the heavens, nothing in the universe, in the entire galaxy. He will always be King. He will always be in control. Kaya't walang po pwedeng mangyari sa atin na walang control ang Panginoon. Wala tayong pwedeng mga maranasan mga biyaya kung walang control o permiso ang Panginoon. Kaya nga, lahat ng ating mga natatanggap na biyaya, dapat nating pinagpapasalamat. On the other hand, wala din tayong mga mararanasan sa mga problema na walang permiso ang Diyos. Hindi ka babagsak sa exam, hindi ka lolokohin ng partner mo, hindi ka magkakasakit o ang mahal mo, hindi ka mamamatayan, hindi ka malulugi sa negosyo, hindi ka mawawalan ng trabaho kung walang permiso ang Diyos. At dapat nating ipagpasalamat yan sapagkat ang ibig sabihin nun, walang po pwedeng gawing perwisyo sa atin ng diablo nang walang permiso ang Diyos. Wag naman yung isipin na nakikipagkutsyaba ang Diyos sa diablo para pahirapan tayo. No. It's just that naghahari-harian pa rin ang diablo sa mundong ito kahit naghahari na si Kristo. Ayaw tumanggap ng diablo ng pagkatalo at hanggang sa wakas ng panahon ito. At kaya lumalakas ang kanyang pwersa ay dahil maraming nagpatutukso, maraming taong nakikipagtulungan, nagpapagamit sa diablo. Hindi hinahadlangan ng Diyos ito dahil ginagalang niya ang kalayaan ng tao. At ito mula pa noon hanggang ngayon ang dahilan ng maraming mga kasalanan at paghihirap sa mundong ito. But the good news is this, kung tayo pinag-aharian talaga ng Diyos, sasalain niya ang mga darating na problema sa atin. Yun lang kakayanin natin at yun lang makabubuti sa atin. Hindi nga ba't yun ang sabi niya sa diablo? Pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin kay Job, pero wag mo siyang papatayin. Same thing with us. Kailangan lang nating manampalataya tulad ni Job, that Jesus, whatever happens, Jesus is our King. He will always be on His throne, will always be in control. Kaya niyang kontrolin kahit ang mga epekto ng mga pangit o problemang pwedeng mangyari sa buhay natin. Yun nga ang edge ng Diyos sa diablo Ang alam lang ng diablo, pahirapan tayo. Kaya magbibigay siya sa atin ng mga problema, ng mga tukso. Pero ang alam ng Diyos, kapag binigyan niya ng permisyo ang diablo, na tuksuhin tayo, o kaya pahirapan tayo, kaya niyang kontrolin ang pwede nitong maging epekto sa atin. Nakita po ninyo sa ating gospel reading, sinong mag-aakala na yung nakalagay sa karatula, dun sa may pinakatuktok ni Kristo, hari ng mga Hudyo, na nung unay meant para kutsain lamang si Kristo, ay magpapahayag pala ng katotohanan tungkol kay Kristo. Siya bilang hari, hindi lang ng mga Hudyo, kundi lang lahat ng tao. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Ang pinakaprueba nga nito ay ang kamatayan ni Kristo. Hindi akalain ng diablo na sa kamatayan ni Kristo, magkakaroon ng napakagandang pangyayari sa buhay ng tao. Kaya sana mga kapatid, ito yung makita natin bilang mensahe ng pagdiriwang natin ng Christ the King. Ano man ang mangyayari, He will always be on His throne. He will always be in control. Para kahit may mga problemang dumating, wag tayong agad mag-give up. Wag natin din agad questionin ang Diyos. Lalong wag tayong magagalit sa Diyos. Sapagkat may control siya pa din, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, at hindi niya hahayaan na walang maging magandang epekto sa atin ang mga problemang iyan. Kamakailan ay napilit akong manood ng, Hello, Love Again. Kasi pag hindi daw ako manood,
Ako na lang daw. 3 na lang daw kami hindi makakapanood o nakakapanood. Ako, si Daniel Padilla at si Summer. Hindi talaga ako nanonood ng pelikula ni Catherine. Hindi talaga. Kasi parang bata. Ganun. Hindi. Pero ito, napilit ako. Ay, sabi ko, buti, pinilit niyo ako. Ganda. Ganda. At nag-mature na talaga siya sa pag-arte niya. Ang sabi ng mga kasama ko, nakatulong Father, yung nangyari sa kanila ni Daniel Padilla. And true enough, kasi nung interviewin siya ni Boy Abunda, tinanong ni Boy Abunda sa kanya, kung makakausap mo ang young Catherine 11 years ago, ano sabihin mo? Siyempre, ang nag-expect mo iwasan mo na yung taong ito. Iwasan mo na yung mga sitwasyong ito. Hindi eh. Parang ang sinasabi niya dito ay, hindi kita pangungunahan. Gusto ko ma-experience mo ang lahat ng mga emotions. All the things. Kasi it's gonna be a big part of your growth. And true enough, kasi hindi naman siya nagalit. Hindi naman siya nag-rant eh. Hindi nga natin alam kung ano ang totoong dahilan. Kasi tahimik lang. So, pwede kong sabihin na sa kabila ng pangit na nangyari sa kanya, pinagharian siya ng Diyos. Kaya, nagawa ng Diyos na magkaroon ng magandang epekto sa kanyang buhay ang mga nangyari sa kanyang unos. Ganun sana. Lagi tayong sa Diyos lang, tayo'y Kanya sana laging pagharian. Para kahit na may mga problemang dumating, sa halip na matakot tayo, maging curious pa tayo. Ano nga kaya ang gustong ibigay ng Panginoon sa akin? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung titingnan ko lamang ang mga nakaraan sa buhay ko, di naman naging very smooth eh. Ang dami rin mga problema nga nangyari, umiyak din ako, nagkakaaway din kami ng mahal ko. Pero ang mahalaga, narito ko ang ngayon sa piling mo, nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi mo ako pinabayaan. Kahit na may permiso mo, yung mga nangyaring hindi maganda sa buhay ko, sinigurado mo na magkakaroon ito sa akin at sa pamilya ko ng magandang epekto. Ngayon pa ba ako panghihinaan ng kalooban, ano man ang mga mangyaring problema sa buhay ko, tapat ka naman, hindi ka naman nagbabago. Hallelujah! Hindi mo ko kailanman pababayaan. Hallelujah! Hindi mo ko kailanman kalilimutan. Siya ay muling babalik sa atin. Ang pananampalatayang pala ay mas nagiging tunay kapag may mga paghihirap, pagsubok sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
parang bakal na puro kalawang na kinikis-kis ng liha. Hayaan mong maging ganyan ang epekto sa iyo ng mga problema. Kinisin yung mga hindi magaganda na ugali mo. Kinisin ang hindi mga maayos na karakter sa ating pagkatao upang mas lumutang ang ating pagpapakabuting tao. Yun ang isa sa malaking purpose ng mga pagsubok sa buhay natin. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay hangin. Sa'yo lamang tanging, sa'yo lamang ang tinapay na ito. Sana ay paspasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang alak na ito, sana'y pagpalain mo ng kaligtasang handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang.
sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Panginoon, naririto akong inyong habang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice, our prayers, may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we offer you, O Lord, the sacrifice by which the human race is reconciled to you, we humbly pray that your Son himself may bestow on all nations the gifts of unity and of peace. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we lift him up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you anointed your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, with the oil of gladness, as eternal priest and King of all creation, so that, by offering himself on the altar of the cross as a spotless sacrifice to bring us peace, he might accomplish the mysteries of human redemption, and making all created things subject to his rule, he might present to the immensity of your majesty an eternal and universal kingdom, a kingdom of truth and life, a kingdom of holiness and grace, a kingdom of justice, love, and of peace. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, Lord of God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. you are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness.
Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads and in silence we pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Joselito Persico Dios, Miguel Arsenio Sally, Victor, Emer, Miguel Arsenio, Enrique, Rose, and all who have died in your mercy. Romeo, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Lady of Lazaret, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await
the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Hirap ay hindi mo ininda, ang tuwid na landas ay inihanda, ang pag-asa'y iyong
tahan at bayan. Tapat kami sa'yo ay magpupugay. Ngayon, bukas at magpakailanman. O Kristo, aming Panginoon. Pag-ibig mo'y panghabang panahon. Hari kang laging tumutugon, hari kang panghabang panahon. O Kristo, aming Panginoon. Pag-ibig mo'y panghabang panahon. Hari kang laging tumutugon, hari kang panghabang panahon. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
Let us pray. Having received the food of immortality, we ask, O Lord, that glorying in obedience to the commands of Christ, the King of the universe, we may live with Him eternally in His heavenly kingdom, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang biyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Bira ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Alalahanin pa rin po natin ang ating mga minamahal na yumao. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, lahat kayong nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na wala hanggan, kapayapaan, kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin muli sa iyo ang aming mga kapatid na yumao. Inaalala namin sa pagkakataong ito. Yuko natin ang ating ulo, saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Pag-upo silang pababayaan, pamalagin po silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong ama at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang o nagawang kasalanan. Dala lang po ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasamang iyong anak at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa paraiso, magkikita-kita muli tayo, samahan mo na kayo ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Paalam mo na sa inyo, mga kapatid naming yumao, mapasapiling kayo ng poong may kapal. Ang pagmamahal naming lahat at pasasalamat at pag-aalala, lalong-lalo na ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang awa ipaunin ninyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maraming salamat po sa tulong ng mga binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po ng marami sa mga nag-aalay ng alkansya, sa mga sumusuporta sa ating souvenir shop, sa Trinilisa na Crown, at gayon din sa mga nag-share ng ating mga live masses and videos. Lahat po ng ito, kasama ng mga nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account, napakalaking bagay para patuloy tayong makatulong sa iba. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us all, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po.
this day, O Mother of our Lord. We give you praise For lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, We sing you praise for lighting up our way. your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po kung